taguan o ibutang ilalong sa katre, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa atong panahon karon nga nauso na ang gitawag o self-publicity, mura na ang tanang mga tao nga nahimo na artista. Tungod sa kasikat sa mga social media, halos kada tao makamaona dili lamang mo picture but also mo publish or upload. Self-publicity. Because gusto kita nga mo shine. So, kung atong pamalandungan nga inig mata pagali, wala pa'y panghimuta, nagpa-picture na. Moingon ng kamao ni siya nga kanang bag-o ko ni mata. Mao ni akong beauty. O niya inig pamahaw, picturean dayon. Mao ni ang akong pamahaw. Buwad o kamote. You know, unya, wherever you go, mo abroad man, sakay barog jeep, bisan asa, picture. So, makita nato nga ang mga tao nga dili nakakinahanglan mo adto og studio para magpa-picture or mo adto baron og usa ka company para i-publish ang imong picture. You can do it just by yourself. Og ang imong measured sa imong happiness mao kung pila kadaghan ang ni-view sa imong picture. Kada buntag, di mong tanaw, uy, tulo pa man kabuok. Magbutang ka, panotis naman. So, ini kaugma gihapon, uy, nadagdagan usa. Siguro, imong mama, imong papa, imong manghod, so, mauragit tayo ni like. Unya, ang imuhang happiness is measured kung unsa kadaghan ang imong followers, imong subscribers, imong viewers. You know, the more ang imuhang viewers, the more ka happy. Ay daghan ang naka-notice. You know, mao ka na ang trend sa ato ang kalibutan karon. We want to shine, but only for ourselves. Today's gospel nag-remind ka nato na yes, we need to shine, but not our own light, but the light of Christ. Na ang tao nga makakita ka nato should remind us of Jesus. The best example mao si Padre Pio. Nga diin first sight nimo kang Padre Pio, makita na nimo ang crucified Christ. Though daghang mga tao during his time nga adto lang out of curiosity only to see his stigmata.
But, mingon si Padre Pio nga, Lord, tangtangan na lang ni ang akong stigmata. But ipabiling lang ang pain. Because ang mga tao mo adto in order na gusto sila makakita of something spectacular. Tungod kay ang mga tao nahimo na center ang ilang attention diha kaniya. Ug mao kana ang pain ni Padre Pio. And that is why he asked God nga tangtangon ang tanan niyang mga external signs. Because ang mga tao is drawing closer to Him, no longer to Jesus. Si Padre Pio, though nag-beg siya ni Jesus, and yet wala gitangtang ni Jesus. All the more, si Padre Pio considered himself so unworthy of such gift. Ikaw kaha, kung naka-stigmata, kapila ka magpa-selfie. Sa matug siguro ka, inaana niyo imong kamot. O tanawa, nindot ka ayo. But for Padre Pio, though siya sikat, and yet siya, the more siya gipataas sa Ginoo, the more he humbled himself. Ug mao kana siya nga makita nato nga gihatagan sa daghang mga gifts, not for himself but for the people, so that the more ang mga tao mo duol kaniya, the more they get close to Jesus. For example, gihatagan siya og gift of reading hearts. Whenever adunay tao nga maglisod gayud og confess sa iyang sins, si Padre Pio, sometimes siya pa mo'y musulti sa iyang sala. Usahay ang mga tao magtago-tago pa sa ilang mga sala tungod kay maulaw. Usahay si Padre Pio miingon nga kadto di ay sala nimo wa lagi nimo gi-confess. Maoning oras, maoning adlaw, maoning lugar, paano imong kuyo. So imagine, gihatag ka na sa Ginoo ngadto ni Padre Pio in order to draw people closer to Christ. Wala ka na just for himself. You know, we must shine, but not our own light, but the light of Christ. Our life must be a reflection of the life of Christ, so that when they see us, they see Christ in us. That is why, kung ato ang makita sa Ebanghelyo, nga diin, nga mingon nga ang nga kundi hinon ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay, so that it gives light to all na musulod sa balay. You know, kung ana sa ato ang huna-huna kasing-kasing o kalag to please God. You know, ang ato ang mga buhat is always perfect. Unsa man di ay ang perfection sa ato ang mga buhat.
Sa usa nga paagi nga ikaw makaingon nga perfect ka na imong gihimo. You know, perfect ang usa ka butang o usa ka buhat. Matawag lang siya perfect because ang perfection sa usa ka butang diha nakadepende sa imuhang purity of intention. The purer ang imong intention, the more perfect ang imong action. Tungod ang perfection sa usa ka buhat, wala man nakadepende sa panggawas, kundi diha man how pure ang imong intention to please God. Bisan tuod ang imong gibuhat so insignificant, so ordinary, yet kung imo ka ng gibuhat with the intention of pleasing God sa mata sa Diyos, that's already extraordinary. Sa mata sa katawhan, moingon, yung iran pa na. For example, manghugas kag plato, manglimpyo baron ka, manilhi. Ang tao nga nanilhi sa mata, sa ordinary, that's only an ordinary nga buhat. Pero kung ang tao nga nagbuhat ni ana, iya ka nang gibuhat out of love for God. Sa mata sa Diyos, that is an extraordinary work. Mas bililhon pa kana kaysa usa ka tawo nga makalitok og nagkadaiyang pinulungan. Mas bililhon pa kanang nanilhi ikaw kaysa tao nga gihatag niya ang tibok ng kaptangan sa kabus. Mas bililhon pa ang ordinary actions with love kaysa tao gihatag niya ang iyang lawas to be burned. But without love, they are all nothing, according to St. Paul. Ug mao na siya, what makes an action perfect diha nakadepends sa atong intention sa pagbuhat ni ana. That is why makita nato si Padre Pio nga ang tanan niyang gibuhat only to praise God. Bisan siya ordinary ang iyang gihimo. Surely daghan kang mga tao nga miday kaniya. Pila siya ka hours mag-hear confession. Yang Holy Mass, no matter unsa ka sayo, daghang mga tao utanggo. And yet, iya kinigibuhat to praise God. Kana bang moingon ka ba nga ako ang buhaton para sa Ginoo? Kana bang manghugas kag plato imo ingon para ni Ginoo? Kini naglimpyo ko, nanilhig ko, ako ning buhaton, I offer this for God. Simple works, but with extraordinary love, is great in the eyes of God. You don't need to do something spectacular in order imuhang magpahimuot ang Ginoo. Just do your ordinary task with extraordinary love. That makes it beautiful in the eyes of God. Second,
Kung ang imong intention is to please God, dili ka mag-mind whether people will criticize you. You don't care about their criticism because after all, imo nang gibuhat to please God, not man. Kaya nga, most of the time, kung naagi mo criticize nimo, imo da yung i-block. Imo na yung awayon. Kaya nagpakita lamang na ang imong gibuhat, it's only for yourselves. Not to, to manifest the light of Christ. Kung nagi manaway nimo, imo ding awayon. Naagali bash nimo diha sa Facebook, i-block dayon nimo. Kana nagpasabot lamang nga ato ang intention only for our own soul to shine, not for Christ. Dili ka manumbaling whether na ay mga tao criticize nimo or not. Padayon ka. It is better to please God rather than men. Ang mga tao lisod kaayo nimo i-please. Maghunahuna pa ka unsay imuhang buhaton para lang sila muday kanimo. Kung ato ang makita sa kinabuhi ni Padre Pio, not because nga siya naa siya'y mga daghang spiritual gifts, naa siya'y stigmata ang mga tao miday kaniya. No. In fact, mas daghan ang criticism nga iyang na-receive during his life. He was even branded as fake. Many people, even authorities, even from the church, nga siya i-persecute. Daghang mga criticisms. Pabili mo tungod kay siya sikat. Daghang wala na gayoy ni-criticize kundi pagdaig lamang. No. Mas daghan pa ang criticism. Daghan pang mga rejection na ay time that he was not allowed to celebrate Mass. Na ay time that dili siya allowed to communicate ngadto siyang mga spiritual children. Even by letters. Na ay time nga siya murag exile. Na ay time nga gipatawag siya mga kadagkuan sa simbahan. But kung ato ang makita, si Padre Pio, iya kining gi-endure ang tanan because kining tanan maumay nakapahimuot sa Ginoo. Dili man tanan kung unsay gusto nato mahimuot ang Ginoo. Kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo, buhata kung unsay gusto sa Ginoo. If God pleases nga mag-suffer si Padre Pio sa tibok niyang kinabuhi, then come what may. Dili kita mooy magpili para nga mahimuot ang Ginoo. Kung gusto ikaw na mahimuot ang Ginoo mooy magpili kung unsay imuhang mahiaguman. Siguro, kung birthday nimo, naimutan na para ka malipay, kana bang sa may gusto nimo ang akong regalo para sa imong birthday? See, imagine. To make it sure na ikaw mahimuot.
Pero sa Ginoo, parang siya mo ay mahimuot. Dili ikaw mo ay magbuot kung unsa imong buhaton. Kay kung ikay magbuot ang imong buhaton, kanang convenient to you. But it is better nga ang Ginoo mo ay mahimuot. Siya mo ay magbuot unsay imong buhaton. Sometimes dili nimo control. Ug mao kana ang Ginoo nahimuot. Even though ang mga tao ni criticize kang Padre Pio. Padre Pio continued to love God. Ug mao kana ang sign nga siya all the more ang Ginoo mi manifest, ni shine out sa iyong kinabuhi. Ikaw ba ito mo give up na ka? That's the second. The third, nga kung ang Ginoo mooy ang ato ang anaa sa una-una to please Him in all things, then diha sa ato ang pagbuhat o usa ka butang, bisag pagpangluto, moingon ka nga after all, para manis Ginoo. Pag imo ka nang gibuhat nga to please Him, nga kung imong gi-please ang imong isig ka tao, all the more you work harder and better. Because wala lang, dili lang tao ang imuhang intention na mahimuot, ang Ginoo mismo. So dili lang ikaw nga magbuhat og just an ordinary thing. All the more, imuhang ayohon pag-ayo. Manilhi baron ka. Gusto nimo ang Ginoo mahimuot. Dili lang ka maingon, okay na na ay kuhaan lang kog maguwang. No. Kana kung ang imong gi-please ang imong isig ka tao, magtiniran lang nimo. Pero kung ang Ginoo gali ang imong intention nga imuhang i-please, then all the more with all your might buhaton nimo tanan in order to please God. You work harder and better because you want to please God. Ug mao kini siya nga without knowing it, we already manifest in our actions Christ. Nga ang makita nila dili ikaw kung dili si Kristo nga anaa kanimo. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. So let us reflect, to what degree I glorify God? Did I glorify God or ang akong kaugalingon? Let us mirror ang atong kinabuhi diha ni Padre Pio, how he shined, but not his own light, but the light of Christ through him. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maningit.